Sensitibong balita po, patay ang 3 estudyante habang 7 ang sugatan sa pamamaril ng kapwa nila mga estudyante sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Pambubuli umano ang ugat ng pamamaril base sa eksklusibong pahayag na nakuha ng PTV News Team sa isa sa mga sospek. May report si Ryan Lesiges. Imbes na boses ng nagtuturo na guro, sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte. Ang mga estudyante, kanya-kanyang iyak at takbo. Makalipas ang ilang segundong putukan, 3 ang naitalang patay. Dalawa dito ang dead on the spot habang isa ang naisugod pa sa pagamutan. 7 naman ang sugatan. Ayon kay PRO8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy, estudyante rin ng nasabing paaralan ang mga suspect na pawang mga minor de edad. They were both student, grade 9 po, same school, and hindi pa naman confirmed, parang nabully din daw ito since grade 7. Eksklusibong nakuha ng PTV News ang statement ng isa sa mga suspect. Lumalabas na nagsimula ang lahat matapos na mabuli ang suspect dahil sa gupit nito. Bitbit na ng suspect ang baril nang pumasok ito sa paaralan para gumante sa nang bully sa kanya. Hindi na daw sana nito itutuloy ang pamamaril pero muli na naman siyang nabuli matapos siyang tanungin kung buhay pa ang naggupit sa kanya. Dito na nagdilim ang paningin ng suspect sa kabumunot sa may baril sa isa sa mga biktima. Isa lang daw sana ang kanyang babarilin pero natuliro ang suspect sa sigaw ng mga estudyante kung kaya't muli itong nagpakawala ng sunod-sunod na putok. Sabi ng PNP, malaki ang posibilidad na hindi sa mismong gate ng paaralan dumaan ang mga suspect. Yung school is marami siyang entrance and exit and they only have one security guard na na-deploy. Tapos during the time of incident, nandun sa guard post yung security at around 9 a.m. kaya siguro hindi nila masyadong strictly na-implement yung frisking. Pagmamayari daw ng isang pulis na nakatalaga sa Police Regional Office 8 ang 9mm na baril na ginamit ng isa sa mga suspect habang nakarehistro naman sa isang security agency sa Cebu ang kalibre 38 na baril na ginamit ng isa pang suspect. 40 basyo ng bala ang na-recover ng mga otoridad sa crime scene kung saan sinasabing nagpalit po umano ng magazine ang isa sa mga suspect. Violence has no place in our schools. Our learners, teachers, and school personnel deserve an environment that is safe and conducive to learning. I therefore direct all police commanders to strengthen police visibility around schools, intensify preventive patrols, conduct security assessments, and sustain close coordination with school authorities, local government units, parents, and community stakeholders. Matapos ang insidente, agad na aresto ang isa sa 2 suspect. Sa hot pursuit operation naman na aresto ang kasamahan nito. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinag-utos na rin ang malalimang investigasyon sa insidente. Ang Department of Education o DepEd, mahigpit ang ginagawang koordinasyon sa ibang ahensya ng pamahalaan para masiguro ang kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Bukod sa pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi, tiniyak din ng DepEd ang tulong sa mga biktima. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesiges para sa Bayan.